Sa silangan may isang lihim na samahan ng mga ninja, ang Scarlet Shadow. Hindi sila mga bayani, hindi rin sila basta-basta mamamatay tao. Sila ang balanse, ang tagapagtanggol laban sa mga puwersang hindi dapat gumalaw sa kadiliman. Dito lumaki si Hayabusa. Bata pa lang siya, sanay na siya sa katahimikan. Ang kanyang master, ang pinuno ng Scarlet Shadow, ay hindi nagtuturo ng galit, kundi disiplina. Ang tunay na lakas, sabi ng master, ay ang kakayahang pigilan ang sarili. Kasabay niyang nagsanay si Hanzo, mas mabilis, mas agresibo, at mas gutom sa kapangyarihan. At doon nagsimula ang agwat sa kanilang landas. May isang sumpang sandata na mahigpit na binabantayan ng Scarlet Shadow, ang Demon Sword na Ame no Habakiri, isang espada na kumakain ng dugo at kaluluwa para lumakas. Hindi ito sinisira dahil mas mapanganib yun, kaya't binabantayan ito habang buhay. Pero si Hanzo, hindi siya kontento. Habang si Hayabusa ay nagsasanay ng katahimikan, si Hanzo ay palihim na nakikinig sa bulong ng espada. Kaya mong higitan ng lahat, bulong nito. Isang hakbang lang, isang gabi, walang buwan, walang bituin, gumalaw si Hanzo. Pinatay niya ang mga bantay at walang pag-aalinlangan na kinuha ang Ame no Habakiri. Dumating ang master ng Scarlet Shadow, pero huli na ang lahat. Ang dugo ng sarili niyang guro ang unang kinain ng espada. Si Hayabusa, sugatan at huli nang dumating, ay nasaksihan ng eksenang hindi niya malilimutan kailanman. Ang kanyang guro nakaluhod at si Hanzo nakatayo sa likod nito. Hindi ka dapat nandito, malamig na sabi ni Hanzo. Isang saglit lang, isang bagsak ng espada, at gumuho ang Scarlet Shadow. Pero hindi agad hinabol ni Hayabusa si Hanzo. Inilibing niya ang kanyang master, sinunog ang kanilang templo. At sa gitna ng abo nanumpa siya. Hindi ka mamamatay bilang halimaw, mamamatay ka bilang ninja na nagtaksil. Mula noon, naging anino si Hayabusa. Walang tahanan, walang pangalan, tanging isang target na lang ang nasa isip. Samantala, si Hanzo ay hindi naganap na tao. Unti-unti siyang kinain ng Ame no Habakiri, and sa bawat kaluluwang kinukuha niya, mas lumalakas siya. Pero mas nawawala ang kanyang sarili. Alam niyang darating si Hayabusa at gusto niya iyon. Tingnan natin, bulong ni Hanzo, kung mas malakas ang disiplina o ang gutom. Sa wakas, nagkita sila sa isang nayon na nilamon na ng takot. Hindi nagsalita si Hayabusa, hindi rin si Hanzo. Nagbanggaan ang mga shuriken at ang demonyong espada. Anino laban sa halimaw. Nasugatan si Hanzo pero ngumiti lang siya. Lumakas ka, sabi niya, pero kulang pa. Tumakas si Hanzo, hindi dahil natalo, kundi dahil gusto niyang patagalin pa ang kanilang laban. Magkaiba ang kanilang landas. Si Hayabusa, lumalakas nang hindi nilalabag ang dangal. Pinipigilan ang galit para sa misyon. Si Hanzo naman, pinapakain ang espada. Pinapatay ang natitirang konsensya hanggang sa tuluyan ng maging demonyo. Pareho silang nag-iisa, pero magkaiba ang kanilang pinili. Tahimik ang gabi, walang buwan, walang bituin. Sa guho ng dating templo ng Scarlet Shadow, muling nagkaharap ang dalawang anino. Unang gumalaw si Hanzo. Sumigaw ang Ame no Habakiri, gutom sa dugo. Pero sa unang pagkakataon, nag-alinlangan ang espada. Dahil ang kaharap nito ay hindi takot, hindi galit, kundi katahimikan. Sa huling sandali, napaluhod si Hanzo. Ang demonyong lakas ay humina, hindi dahil natalo, kundi dahil wala na itong makain sa kaluluwa ng kalaban. Lumapit si Hayabusa, ngunit ibinaba niya ang kanyang sandata. Hindi kita papatayin bilang halimaw, bulong niya. Papatayin ko ang sumpa. May ginamit ni Hayabusa ang isang selyong itinuro ng kanilang master. Isang teknik na hindi pumapatay, kundi nagpuputol ng ugnayan. Umiyak ang espada. Nabasag ang sumpa at bumagsak si Hanzo. Tao na muli, sugatan at sa wakas ay tahimik. Habang nalulunod sa sariling dugo, ngumiti si Hanzo, hindi bilang demonyo kundi bilang ninja. Tama ka, sabi niya. Ikaw ang mas malakas, at doon siya namatay. Hindi sa galit, kundi sa kanyang pagpili. Sinunog ni Hayabusa ang Ame no Habakiri, hindi para burahin ang nakaraan, kundi para hindi na ito maulit. At mula noon, ang Scarlet Shadow ay hindi na isang samahan, kundi isang alamat.
Sa bawat gabi na may gumagalaw na anino, sinasabi ng mga tao, kung pipiliin mo ang kapangyarihan, mawawala ka. Kung pipiliin mo ang dangal, mananatili ka. At sa katahimikan ng gabi, isang ninja ang patuloy na nagbabantay. Dala ang alaala ng isang kaibigang hindi niya nailigtas, pero hindi rin niya kinalimutan.